Sa ganoong lagay, sila ay tumawag kay Yahweh. Tinulungan sila at sa kahirapan sila ay tinubos. Sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakang sana ay darating. Kaya't dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Bait, bait. Good boy. Teka lang. Gusto mo? Okay, lapit mo. Uy! Balik dito. Di pa tayo tapos. Ikaw talaga. Oh, dito ka matutulog ha? Okay? Okay. Good boy. Oh. Sit. High five. Alright. Ito pa. Oh, nandiyan ka pa pala. Okay. Okay. There you go. Good boy. Very good. Okay. Let's go. Hi. Hi. Morning. Ayos na dyan, ha?
Isang magandang gabi po sa lahat. Tayo po lahat ay manalangin. Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Tunay nga po, ngayong simbang gabi namin na ginaganap po sa aming church, sa Tipasyon Church, ay panlimang araw na po ng aming simbang gabi, Panginoon. Maraming salamat po sa pag-iingat po at sa paggabay po sa amin, Panginoon. Gabayan niyo po kami at ganun din po, Panginoon, ang taong gagamitin niyo po ngayong gabing ito sa magbimensahe. Ikaw po ang manguna po sa kanya, samahan niyo po siya. Ganun din po, Panginoon, sa mga makikinig po, Panginoon, at ganun din po sa mga makakapanood sa aming online na pananambahan, Panginoon. Ikaw po ang sumama po sa amin. Ikaw po ang nagbigay po sa amin ng malakas na internet connection upang maipahayag po ang inyong salita, Panginoon. Ikaw po mangusap po sa amin, ang inyong Holy Spirit, Panginoon, ang sumama po sa amin, Panginoon. Patawad sa lahat sa mga nagawa namin kasalanan, Panginoon. Tunay nga po, ikaw po ang sumama po sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming sinasamo at dinadalangin sa matabis na pangalan si Kristo Jesus. Amen. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Sama-sama po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Napakaligaya, walang katulad ang nadarama sa pagsamba sa inyo, Panginoon. Napakaligaya, walang katulad ang nadarama sa pagsamba sa inyo, Panginoon. Tayo po lahat. Aawit sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang buong puso. Lubos ang biyaya, sapat ang pagpapala sa lahat na lumalapit sa inyo, Panginoon. Aawit sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang buong puso. Aawit sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang buong puso. Tayo po lahat. Aawit sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang buong puso. Aawit sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang buong puso. Ibibigay ang buong puso. Ibibigay ang buong puso. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo.
shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the glad song tidings be, which inspire your heavenly song? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see, in whose birth the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. See him in a manger laid, Jesus, Lord of heaven and earth. Mary, Joseph, lend your aid, with us singing Savior's birth. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Nagpupuri po at nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat-lahat ng biyaya na pinagkakalob niya po sa amin, sa kalusugan, sa pangangalaga po sa amin. Ganun nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa mga pagpapalang pinagkakalob niya sa material, physical, at lalo't higit po sa spiritual. Papasalamat din po ako sa Panginoon sa mga himala na nararanasan po namin sa aming pang-araw-araw na paghahanap buhay. Hindi niya po kami pinapabayaan. Maraming salamat din po sa Panginoon sa pag-iingat niya, sa kaligtasan at pinagkakalob niya po sa amin. Maraming salamat din po sa Panginoon na binigyan niya po kami ng kalakasan ng loob na kahit na po dumadaan kami sa mga pagsubok, andyan po siya palagi. Hindi niya po kami pinagkukulang ni pinababayaan. Maraming salamat po sa Panginoon. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Panginoong Hesus po lamang. Sa langit si Kristo'y namamagitan, tanging kaibigang dapat magmahal. Siya'y matamang sa akin at mabantay sana.
ibigay. Itinadalangin ikaw ay aking idinadalangin. Mayroong amang sa akin ay nag-alay, pag-asa sa buhay na walang hanggan, at siya'y sasalubong sa kabilang buhay. Nais kong kita'y kasama rin tunay. Itinadalangin, dadalangin ikaw ay aking idinadalangin. Mayroon akong kasuotang sila na naghihintay sa langit ng gala. Kung matanggap kong sa ganda'y kumikislap, nais kong ikaw mananay tumanggap. Itinadalangin ikaw ay aking idinadalangin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Oliver Sikat, kasama ng aking may bahay na si Roda Mariano Sikat, at ng aming pamilya ay bumabati po sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko. Ang Pasko ay ang mabuting balita ng pagparito ng Panginoong Yesus sa lupa. Christmas is the good news of Jesus coming to earth. Maraming mga talata sa Biblia, banal na kasulatan, ay may tuturing na mga Christmas verses. Nagbabanggit ang mga ito ng ilang particular na dahilan ng pagdating ni Jesus, Kapaskuhan. In other words, they're Christmas verses because they answer the question, what is Christmas for? In understanding how they answer that question, we find a great deal of Christmas celebration fuel in them. That is, the more God reveals to us about the amazing nature and implications of the Christmas story, the more reason we have to celebrate in earnestness. One of these reasons is abundant life or fullness of life, or nasabi natin masaganang buhay. With that, tayo po'y manalangin. Aming Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat at dumadalangin kami sa iyo na naway buksan ang aming isip at damdamin sa pagbabasa, pakikinig at pagbubulay-bulay ng iyong banal na salita upang mamuhay kami ayon sa iyong nais. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa gabi ito, atin pong paksang mababasa ay hangos sa aklat ni Juan, kabanatang 10, talatang 7 hanggang 11. Kung kayo po'y may mga Biblia, atin pong sabay-sabay na basahin. Kaya't muling sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nauna sa akin ay mga tulisan at mga magnanakaw.
subalit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino man pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. In it we find that Jesus came, that Christmas happened, so that God's people could have an abundant life, masaganang buhay. For your Christmas joy to amplify your Christmas celebrations and to direct your Christmas affections, to fill up your Christmas celebration ng puno ng kasiglahan at kagalakan, ay ating sagutin ang tatlong katanungan mula sa ating teksto. Una po, what does it mean to have life abundantly? Ano ang ibig sabihin ng masaganang buhay? Ikalawa, why don't we have it already? Bakit wala pa tayo nito? And pangatlo, where does an abundance of life come from? Saan nagmumula ang kasaganahan ng buhay? So una, anong ibig sabihin ng masaganang buhay? Maaari ko rin tanungin, na subukan niyo na po bang tumigil at tanungin ang sarili mo kung ano ba talaga ang gusto mong maging buhay mo? Ibig sabihin, malinaw ba sa isip mo kung ano ang magiging itsura ng buhay mo kung magagawa mo ito sa anumang paraan na gusto mo? If everything in your life were exactly as you wanted it, what would it consist of? Kung lahat ng bagay sa buhay mo ay ayon sa gusto mo, ano ang binubuo nito? These are just different ways of asking question of what you consider the fullness or the fullest and most desirable or most abundant life. Ano ang unang bagay na naisip mong baguhin? What's the first thing you'd change? Something from your past? Something about your future trajectory? Your present health? What about your looks? What about your finances? Your education? What about your family situation? Your spiritual life? What would you focus second or third? And of course, what would your life look like when you were all done designing your life? Kung ikaw ay may magandang trabaho, if you have a good job, and an attractive appearance, kaakit-akit na hitsura, an enviable home in a pleasant neighborhood, nakakaingit na tahanan sa kaaya-ayang lugar, a healthy, happy family, malusog at masayang pamilya, a sharp mind, matalas ang isipan, and a comfortable retirement saving, may sapat na naipon sa pagre-retiro. If you could eat whatever you want and not gain weight, kung makakakain ka ng kahit anong gusto mo na hindi nadadagdagan ng iyong timbang at hindi ka na kailangan magpapayat, and perhaps run a marathon in a respectable time, sumali sa marathon na mabilis at nakatapos ng tamang oras. Have everyone in your life be happy to go to church together. Yung masaya ang lahat na mahal mo sa buhay na magkakasama kayo nagsisimba. And take a Facebook-worthy na bakasyon ng ilang beses. Kahit isang beses o dalawang beses every year. If you knew that those closest to you would die peacefully, kung alam mo na ikaw at ang mga taong pinakamalapit sa iyo ay mamatay ng payapa, surrounded by loved ones
at a ripe old age without memory problems or significant suffering. Yung bang walang memory problem o lubang karamdaman. Would you take it? Can you imagine a more abundant life than this? In John chapter 10, verse 10, we see that Christmas exists in part in order to answer these questions for you. In that verse, Jesus declared that he was born on Christmas, in part, in order that his people would have life and have it abundantly. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ano nga ba ang kasaganaan ng buhay ayon kay Jesus? Nagbibigay siya ng clue sa verse 9. Ang sabi niya, "Ako ang pinto. Kung ang sino man ay pumasok sa pamamagitan ko, siya ay maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan." Pero ano nga ba ang ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin na magkaroon ng kasaganaan ng buhay at makahanap ng pastulan, anong ibig sabihin nito? The most straightforward answer to that question, though, is found in John chapter 17, verse 3, where Jesus says, "And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent." That is, fullness of life is. In its basic form, knowing God, which is to say, knowing all that God is and is for us in Jesus. Knowing God is to worship God. Knowing God means living in perfect, satisfying communion with God. Upang talagang maunawaan natin kung ano ang ibig sabihin nito, medyo backtrack tayo ng konti. Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Lahat ng nilalang ginawa ng Diyos sa simula. Dagdag pa, ang lahat ng ginawa ng Diyos sa simula ay napakabuti. Ibig sabihin, lahat ng nilikha ng Diyos ay maayos at gumagana sa mga paraan at sa mga dahilan nilikha ng Diyos ang mga ito. The pinnacle of God's creation, and that which was most able to understand, experience, and live out God's glory was mankind, ang sangkatauhan. God made man such that God and man coexisted in the garden. God made man, the garden, God that had made for man. There was no sickness, no disease, no sadness, no futility, no loneliness, no death, no curse, no struggle, no lack of any kind. There was only joy, peace, contentment, efficiency, productivity, love, harmony, health, abundance, and fellowship between God and man and man, and man and the rest of creation. In this garden, mankind had life and had it abundantly. What's more, there's another garden that the Bible talks about. It is everything that the first garden was and more. Sa John chapter 14 verse 2, sa hardin na ito ay may mga mansyon para sa mga naninirahan dito. In 1 Corinthians chapter 2 verse 9, sa hardin na ito may mga pagpapala higit pa sa anumang nakita, narinig o naisip ng sino man. At kung mababasa natin sa Revelation chapter 22 verses 1 to 5, ito ay isang hardin ng mga kapistahan at salo-salo. Ang hardin na ito ay may ilog at punong kahoy ng buhay na maaari nating inumin at kainin at masiyahan. Lahat ng sinumpa ay wala sa hardin na ito. Sa hardin na ito ay walang nilikha at naliwanag at walang anino, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagniningning sa bawat sulok
Sa hardin na ito, makikilala natin ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Sa 1 Corinthians chapter 13 verse 12, bababasa na tunay ngayong makikita natin ang Diyos ng mukhaan, magsasalita sa Kanya tulad ng pakipag-usap ng isang tao sa isa pa. At makikilala, maunawaan mo siya ng lubos na higit pa kaysa dati. Sa Lucas, Kabanatang 23, talatang 43, ang hardin na ito ay tinatawag na paraiso. Sa Mateo chapter 6 verses 19 to 21, ang hardin na ito ay puno ng kayamanan. Sa 1 Peter chapter 1 verse 4, lahat ng mabuti ay naroon at hindi kailanman masisira, madudungisan, kumukupas o kukunin sa atin. All that we made to be, we will delight to be. All that we were designed to be, we will delight to do. And all that we are fashioned to love, we will delight to love forever. This is the fullness of life. Ito ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niya, ako ay naparito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon ng sagana. This is the point of Christmas. Ano man ang pakahulugan mo ng buhay na sagana o abundant life before you came in today, know that Christmas exists, that you may have fullness of life or abundant life in ways far beyond anything you've ever imagined. Gayunman, clearly, however, this is not how we exist today. Most of the time, it's obvious that we live in the wilderness o sa ilang outside of the garden rather than in the garden. What happened? Why are we not still in the garden? Why are we not experiencing an abundance of life? Bakit nga ba wala tayong buhay na masagana? Ang ating paksang talata ay tuwirang sumasagot sa tanong na ito. Look back at verses 8 to 10. We are no longer in the garden and lack lives of abundance and fullness because thieves and robbers came into the garden and stole, killed, and destroyed. Sa Juan, Kabanatang 10, talatang 8 hanggang 10. Ang lahat ng nauna sa akin ay mga magnanakaw at tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, kung sino man ang pumasok at sa pamagitan ko, sila ay maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw at pumatay at manira. Ako ang naparito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng sagana. Sa konteksto ng talata, ito ang mga tulisan at magnanakaw, ang mga leader po ng relihiyon noon. Isang grupo na kilalang bilang mga Pariseyo. Sa buong Ebanghelyo ni Juan, makikita natin si Jesus na ang gumagawa at nagtuturo ayon sa kalooban ng Diyos na inaanyayahan ang kanyang mga tagapakinig na tumanggap sa kasaganaan ng buhay upang lamang laitin at iharas at pagsabihan at sa huli ay ipako sa krus ng mga taong ito. Sinabi ni Jesus na hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ang ibig sabihin ay tumigil ang kanyang tunay na mga tagasunod sa pakinig sa kanila nang marinig nila ang kanyang tinig. Ang mga Pariseyo ay nagtuturo ng isang sira at nakamamatay na mensahe ng kaligtasan. Sa loob ng maraming henerasyon na marami nang nagawa upang magnakaw, pumatay at manira. Ngunit nang dumating si Jesus, ang tunay na pastol, ay nagsimulang magbago ng mga bagay-bagay. Why are we not experiencing the fullness of life we were made for? Certainly because we've been given a deficient explanation, kulang na pagpapaliwanag of the will of God by godless men.
Ngunit mas malalim na sagot ang sa ating tanong, may mas malalim pang sagot. May orihinal na magnanakaw at tulisan na nauna at ama ng lahat ng iba pang tulisan at magnanakaw na nagnakaw, pumatay at sumira sa mas malala at nakamamatay pang paraan. Sa Genesis, kabanatang 3, talatang 1 hanggang 23, mababasa natin. Ngayon, ang ahas ay mas tuso kaysa sa ibang hayop sa parang na ginawa ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba talaga ng Diyos, huwag kang kakain ng anumang punong sardin? At sinabi ng babae sa ahas, maaari kaming kumain ng buhay ng mga punong kahoy sardin. Ngunit sinabi ng Diyos, huwag kang kakain ng bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Ni huwag mong hawakan ito habang baka mamatay ka. Ngunit sinabi ng ahas sa babae, hindi ka tiyak na mamamatay sapagkat alam ng Diyos na kapag kumain ka nito ay mabubuksan ang iyong mga mata at ikaw ay magiging katulad ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod na sa paningin at dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. Nang magkagayoy, nabuksan ang mga mata ng dalawa at nalaman nila na sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos. Pinagtahi-tahiit nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Sa talatang 23, mababasa natin na kaya't sila'y pinalabas ng Panginoong Diyos mula sa halamanan ng Eden upang gawin ang lupang pinagmulan nila. We are not in the garden. We are not experiencing the fullness of life for which we are made because this thief, this wicked serpent, deceived Adam and Eve into sin, which in turn stole their innocence, killed their souls, and destroyed their fellowship with God. God, therefore, drove them out of the garden and out of the fullness of life as the just penalty for their rebellion. Not only were Adam and Eve removed from the garden and sentenced to death rather than abundance of life, but the Bible clearly states that the garden would be closed and death would reign for all their descendants too, until the time would come when the serpent crusher would come from their children. Ang mga Parisayo at ang mga bulaang guro ng unang simbahan, the Pharisees and the false teachers of the early church, taught falsely, and the prosperity gospel preachers of today spew messages of spiritual poverty. That is to say that they entice us to sin which continues to steal, kill, and destroy because they are following the first robber and thief. Ibig sabihin ay inaakit nila tayo sa kasalanang patuloy na nagnanakaw, pumapatay, at naninira dahil sinusunod nila ang unang tulisan at magnanakaw. At the heart of all this, however, is the fact that because our souls have been corrupted by Adam's treachery, we only have appetites for what the world offers. These religious leaders are good at peddling the world's goods, but they can only sell them because our sinful souls desire to buy them. And all that is why our life is hard. That is why so much of what we experience is futility and vanity.
walang kabuluhan, walang saysay. That is why there is death and decay. That is why we experience loneliness, suffering, and that's why we experience incompleteness and lack rather than the satisfaction and fullness of life. We were made for the garden of abundance, but because of sin and those who sell it, we live in the wilderness of brokenness. Ano ang kinalaman ng lahat ng ito sa Pasko? What does all of this have to do with Christmas? Once again, Christmas happened so that we can get back to the garden, so we can get back into fellowship and pleasure of God, so that we can again know the fullness of life. Panghuling tanong, saan nagmumula ang kasaganaan ng buhay? Finally then, how does Christmas bring back the abundance of life that the serpent, through sin, and all his followers stole, killed, and destroyed? Again, the text answers our question plainly. In verses 7 and 9, Jesus tells his hearers that he is the door, ang pinto, and all who enter through him will be saved and restored to fullness of life. All other doors lead to continued futility, death, and destruction. Jesus' death, or Jesus alone, leads to life and life abundantly. In verse 11, he says it a little differently. Instead of a door, he says he is a good shepherd. All who accept him as the one to know, lead, feed, and protect them will find the green pasture, the calm water of fullness of life, the kind we saw earlier. But how does this work? How is Jesus able to restore us from the grip and depth of sin fed to us by thieves and robbers? The answer is also in our text. Jesus said, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly." In verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Sinabi ni Jesus, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw at pumatay at manira. Ako ay naparito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng sagana. Ako ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol ay nag-aalay at ng kanyang buhay para sa mga tupa. The thief came to steal. Jesus came to return. The thief came to destroy. Jesus came at Christmas to restore. The thief came to kill, and Jesus came to be killed. Because of our sin, the only way for us to have an abundance of life was for Jesus to abandon his. Tinukso ng ahas sina Adan at Eva. Ang layunin niya ay magnakaw, pumatay at manira. Tulad nila Adan at Eva, bumigay sa tuksong ito at nagkasala sa Diyos, ay nagtagumpay ang ahas. Ang kabayaran ng gayong desisyon para kina Adan at Eva ay kamatayan. Si Jesus ay dumating upang dalhin ang ating kamatayan sa kanyang sarili. Jesus came to take our death upon himself, therein crushing death and the head of the one who caused it. An abundance of life doesn't come from trying to find a way back into the garden on our own, hindi sa ating sarili. It comes following the bloody shepherd who knows the way because he is the way. All that we were made to be and know and experience and love doesn't come back to us through wishing it would. It comes when we follow Jesus, who knows the door because he is the door. The fullness of life that Christmas is all about
doesn't come from planting a new garden, denying the garden ever existed, or pretending we're still in the garden. It comes from trusting, paniniwala, in the one who died outside the garden to bring us back into it. That's Christmas, the coming of the Good Shepherd, the door of life, the crucified Savior, in order to give us the fullness of life we were made for. In conclusion, ano nga bang ibig sabihin ng lahat ng mga ito? Sa anong paraan ito magpapalakas ng ating pagdiriwang ng Kapaskuhan o ng Pasko? Ang tunay na pagdiriwang ay nagmumula sa tunay na taos-pusong pasasalamat at kagalakan. Any genuine understanding of life completely outside the garden or hell, the life we all deserve, contrasted with life entirely and eternally back inside the garden, which is heaven, the life we receive in Jesus, is far more than enough to cause great joy for all the people. Walking in knowledge of what we were made for, what we've chosen instead, the just consequences of our sinful choices, and what awaits us in Jesus is what Christmas is about. Kaya nga dumating si Jesus. It's why Jesus came. It's the only thing truly worth celebrating, and the rocket fuel of any genuine Christmas celebration. We'll celebrate well today and every day when we live in the knowledge that while we deserve the wilderness, in Jesus we will get the garden. We celebrate well when we live in such a way that we do not follow thieves and robbers, but the Good Shepherd. We celebrate well when we live in such a way that longs for the fullness of life that Christ purchased for us, and as ones who will certainly have it, tiyak. That is why Jesus came. That is what makes Christmas worth celebrating in the highest. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Spread wide in the arms of Christ. It's the love and prophecy. Your great love, have I ever known? You considered me a friend. You captured my heart again. Your love is extravagant. Your friendship
is intoxicating in a secret place. Your love is extravagant. Spread wide in the arms of Christ. It's the love that covers sin. No greater love have I ever known. You consider me a friend. Spread wide in the arms of Christ. It's the love that covers sin. No greater love have I ever known. You consider me a friend. You captured my heart. Ooh, your love is extravagant.
ngayon, mula doon sa kalulatian ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, sa trono ng kanyang awa, might and power, tanggapin natin ng hindi naglilikat na pagkapala ng Diyos Ama, pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoong Kristo, pakikipisan ng diwang banal, ang siyang sumaatin sa ating paghiwalay hanggang sa muli nating pagkikita. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen.